Sa umaga pong ito, batiin po natin muli ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Sige po, maging kultura po natin. Nabatiin yung ating mga katabi, ngitian. Huwag lang yung katabi, kundi maging yung nasa likuran, nasa harapan. Kung meron pong nasa harapan nyo, batiin nyo rin po. Ayan po. Amen. At narinig po natin yung binasa kanina, napakaikli lang po nung binasa po ni Brother Navin, pero napaka-malaman po na talata at marami po tayong matututunan. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, wala na pong paligoy-ligoy pa, ay pinamagatan pong hindi himala ang sentro, kundi si Kristo. Amen po, Tagalog po. Magulang po kayo, Tagalog po ako ngayon eh. Siguro, pagpalit-palitin po natin. Hindi po kasi Pastor Mark ha. Ayan po. Sabi po dito mga kapatid, hindi himala ang sentro, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang tanong po, sa ating mga buhay, syempre pag tinanong ko po kayo nito, kung sino ang sentro, sino po ang sentro ng buhay natin? Uwe. Mga kapatid, tunay po ba? Parang conclusion na po agad no? Tunay po ba ng ating Panginoong Hesus ang sentro ng ating mga buhay? O nakabase po yung pagiging sentro ng Panginoong Hesus kung tayo po ay pinagpapala? Hindi naman. Sana po hindi naman. Dahil makikita po natin in Acts chapter 5, verse 12 to 16, kung paanong dapat pong maging sentro ang Panginoong Hesus, mapa meron mang himala o mapa wala man po. Alam niyo po, isa sa mga pinakadumaraming denominasyon, when we say denomination, a branch ng Christianity, ay ang tinatawag po nating Pentecostals or charismatic. Yun po, next slide. They have this rapid growth and global reach. For kung sa 100% na Christian, and when we say Christian, all Christian, whether you are Baptist, Methodist, Presbyterian, Evangelical, Pentecostal, or charismatic, 600 plus million believers ay Pentecostals or charismatic. Sa latest na datos, sa humigit kumulang 2.5, sabi natin 2.5 or 2.3 billion Christians in the world, 600 million doon ay affiliated or under the Pentecostal or charismatic. Ano po ba itong Pentecostal or charismatic? Tignan po natin. Isa o yung core characteristic po nila, next slide po, ay about miracles, healings, and spiritual experiences or yung tinatawag po natin mga deliverance. So makikita po natin yung mga evangelistic crusades, mga healing crusades, at kung may mga televangelist na tinatawag, when we say televangelist, nasa TV sila and then they are evangelizing. So, hindi po natin sinasabing inherently mali sila. Okay po We have this, kumbaga God does perform miracles. This is acknowledges. Tama po, ang ating Panginoon ay Diyos ng himala. Amen? Amen. He is the God of miracles. At alam ko po na ang mga taga-FCC Manila, minsan na po nating naranasan ang himala ng Panginoon. Amen? Minsan na po nating naranasan yung intervention ng Panginoon. Yung providence ng Panginoon, naranasan po natin yan. At patuloy po nating nararanasan. The Pentecostal and Charismatic movement should not be dismissed outright. So tama, that God is the God of miracle. He is our Jehovah Rapha. When we say Jehovah Rapha, He is our healer. He is our Jehovah Jireh, our provider. Wala pong mali po doon. Nagkakaroon lang ng pagkakamali on how we use and interpret it as a church or as a body. Hindi lahat ng mukhang spiritual ay biblical.
Ulitin ko po, hindi lahat ng mukhang spiritual ay biblical. At yan po yung pag-uusapan natin dito. Kaya mahalaga po na makita natin that tunay na power, tunay na presence, at tunay na purpose. Hindi yung pumunta ka lang sa church ay dahil, medyo mas maganda yung praise and worship team nila doon. Talaga naman pag kumanta ako, umawit ako doon, talagang nabibless ako. Hindi tayo pumunta sa iglesia para ma-hype lang o magkaroon ng emotional experience. Yes, it is a part of our experience sa isang iglesia, pero hindi po yun yung sentro, kundi ang ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, may modern temptation po tayo. Yung power without purity. Sa Tagalog po yan. Kapangyarihan na walang kalinisan. Power without purity. Madalas po tayo mga kapatid, ang gusto natin, lagi po natin narinig sa mga pastor, sa mga minister, sa mga preacher. Ang Panginoon ginagawa nating pengi noon. Tama. We want the blessing of the Lord. Sino po dito gusto ang blessing ng Lord? Amen. Amen, di ba? Tama po? Sino po dito gustong maglingkod sa Panginoon? Amen. Yun, buti po malakas. May kasunod po sana yun eh. Pero mga kapatid, most of us, maglilingkod muna sa Panginoon, kailangan muna ng pagpapala bago maglingkod sa Panginoon. Minsan sinusubok pa natin ang Panginoon, tama po? Lord, ibigay mo lang tong bagay na to, maglilingkod ako sa iyo. Pero pwede po ba natin baguhin? Pwede po ba natin sabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo dahil alam kong ibibigay mo ang bagay na ito. Parang mas maganda po yata yun, tama? Kasi parang mas sinusubok natin ang Panginoon kapag sinabi natin, Lord, ibigay mo ang bagay na ito, maglilingkod ako sa iyo. At yan po yung tinatawag na pitfalls ng mga Kristiyano. Marami po sa atin na nagtanong, nagsabi, nagpray sa Panginoon. Ang sabi, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, Panginoon. Bigyan mo lang ako, Panginoon. Magta-tights na talaga ako. Lord, ma-hire lang ako, Panginoon. Lagi na ako magsisimba. Pinag-pray ni pastor, ng mga elder, hinawakan pa. Marami nag-pray. Nagkaroon ng trabaho. And later on, months later, nawala po sa church. At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. We want power from God, but we don't want purity. We want to be blessed by God, but we don't want to serve God. We want the blessing of God, pero hindi po nakikitaan ng pagsunod. It goes hand in hand, mga kapatid. Marami po ang nag-aanap ng kapangyarihan, ngunit tinatanggihan ng kabanalan. Gusto natin ng blessing, ayaw natin mag-serve. Ayaw natin magpalinis. Ayaw natin magpa-correct sa Panginoon. Ayaw natin sumunod. Nasabihan lang po ng leader, ng elder, ng pastor, sorry for the word, nagtatampo na po kagad tayo. Amen? Parang wala pong sumagot. Tandaan po natin, ang pagko-correct, ang pagre-review, ang pagsasabi po ng mga nakakatanda po sa atin pagdating sa iglesia. It is a form of advice and wisdom from the Holy Spirit. Ang ebanghelyo po ay napapalitan ng teolohiyang nakasentro sa himala. Marami po ngayon na mga churches na ginagawa nilang pangpain or bait yung himala miracles. To the point na pag dito ka sa church namin, pagpasok mo pa lang ng gate, masakit ulo mo. Pagpasok mo ng gate, wala na yung sakit ng ulo mo. na para po bang may magic na gamot na bigla kang ininom at gumaling ka na agad. Minsan, nakasentro po ang iglesia sa miracles at hindi na kay Jesus. Ang resulta po, nagiging mababaw ang pananampalataya ng mga Kristiyano na walang tunay na pagbabago. Ang hinahanap lang po nila, may miracle ba dyan? May healing ba dyan?
At kapag gano'n ang naging foundation ng faith ng isang Kristiyano, madali po siyang mabuwal. Paano kung hindi tayo pagalingin ng Panginoon? Paano kung yung inaasam natin ay hindi ibigay ng Panginoon? These are what ifs, mga kapatid. Maglilingkod pa rin po ba tayo sa Kanya? Amen. Sabi po ni Job, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Parang ano po, no? Conclusion na agad. Pero gusto ko pong i-emphasize sa atin that power without purity is useless. Kahit anong abilidad pa natin, kung walang kabanalan sa ating pong mga buhay, wala rin pong mangyayari. Kaya dapat yung ating power with purpose. Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, what is your purpose? Tanungin niyo po yung katabi niyo, what is your purpose? Sige po. Masasagot niyo po ba in one word? Or in a phrase? To serve God? Kanina, di ba? Sa kanta, I know that you've called me. Alam ko, Panginoon, tinawag mo ako. Pero saan ka tinawag? Alam niyo po sa aming mga pastor, pagkabiruan, sa seminary, may biruan yan eh. Meron daw talaga yung mga tinawag ng Panginoon. Meron daw po yung mga tinulak, yung mga tinulak po ng mga meron naman daw po, ito po pangatlo, mga tinopak. Yung mga bigla na lang po naisipan, di ba? Pero dapat po tayo tinawag, mga kapatid. At alam natin kung ano yung panawagan sa atin ng Panginoon. Dahil here in Acts chapter 5 verse 12, makikita po natin, now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's portico. Sa Tagalog po, maraming himalang ginawa mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portico ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Anong una po nating makikita dito? Sa tingin niyo po, anong una nating makikita? That there are signs and wonders na nangyayari po during that time, but it is limited to the apostles. Sige pa, palagay lang ng slide. Marami pong mga himala, nakita niyo po dyan, di ba? Regular na nangyayari. Pero it is done by the hands of the apostles. So limited lang siya sa mga apostol. Hindi binanggit na hands of the church or the body of Christ, but of the apostles. Tandaan natin, the 12 disciples, and yung pumalit kay Judas, yun po yung mga apostles. Wala pa po dito si Saul na kalaunan ni magiging Paul. So Acts chapter 5 pa lang po tayo. Makikita po natin dito, hindi lahat gumagawa. Hindi random. Real power. Hindi fake. Hindi inaaral. Di ba? Sa mga naka-experience po, hindi stage. Alam niyo po, meron po akong kilalang Reformed theologian or Reformed preacher. Ang pangalan niya po ay si Justin Peter. Kung sino po nakakilala sa kanya. Siya po ay naka-wheelchair. At siya po ay paralyzed yung kanyang katawan. Ang naigagalaw niya lang po yung kanyang braso, kamay, hanggang sa kanyang ulo. Siguro yung dito niya nagagalaw niya. Pero most of his parts hindi niya po nagagalaw. Ngayon, syempre, siya rin po ay in need ng healing. Tama po? In need ng miracle in his life. Sinubukan niya pong pumunta sa isa sa mga healing crusades. I don't know if kaninong healing crusade po, basta may pinuntahan po siya. And doon sa healing crusade po na ito, thousands of people gathered. At meron po tinatawag sila na screening. Sa likod po ng stage, ito po kinikwento niya. Bago ka pagalingin, may screening muna sa likod.
pumila po siya doon. At nung nakita po siya, tinanong po siya, ganito ganyan, siya po ay isang preacher, ganito ganyan, sa isang hindi naman po siya nagsinungaling, at inid po siya ng healing. Alam niyo po pinagawa sa kanya? Siya po ay pinalis. Tapos, may pinuntahan po siya ulit. Hanggang paulit-ulit at ulit-ulit po siya ni-reject. And doon niya nalaman, and doon niya na-conclude na some of these healing crusades na kanyang pinuntahan are stage. They are stage actors. Unfortunately. They are manipulating the people. Stage po. Pero dito po, sa Book of Acts, hindi po stage. Natural, kumbaga organic po yung nangyayari. At dito po sila nag-gather. Para ma-imagine nyo lang po kung saan sila nag-gather. Next slide po, yan. Dito po sila nag-gather. Ang tawag po dyan ay Solomon's Portico. Yung parang sa atin ngayon, mga tawag dyan. Hindi na. Fresh pa. Fresh pa po, parang nadaanan po namin kasi kahapon yun eh. Yung parang corridor po na open siya. So parang may shade lang po siya. Waiting shed, parang gano'n. Parang gano'n po siya pero maganda at malaki. So nakapalibot po yan sa temple. Sa buong temple ng Jerusalem. At doon po sila nag-gather. One of those corners, one of those places, nag-gather sila. Tawag po dyan Solomon's Porch or Portico. Madalas po sila dyan nag-gather. During their time, meron po silang spot na pinagagaderan. At yan po yung ginagawa nila. They are preaching to the people, they are healing the sick, signs and wonders, and then, kumbaga, evangelizing them, spreading the word and the gospel. Yan po yun. Ngayon, number 1, sinasagot ng Panginoon yung kanila pong mga panalangin. At wala pong question po doon. But in Acts chapter 5 verse 1 to 10, may nangyari po, tama? Ano pong nangyari? Namatay po si Ananias at si Sapphira. Namatay sila, why? Not because kaunti yung binigay nila sa Panginoon or portion lang, or partial lang yung binigay nila, but because they lied to the Holy Spirit. Gusto nilang magkaroon ng same acknowledgement with Barnabas, which is son of encouragement, pinagbili niya yung kanyang bukid. Gusto nila ng same acknowledgement, pero yung giving nila ay not the same with the standard ni Barnabas. And be careful with that. Nakita niyo po yung ginawa ng Diyos in Acts, nasa isip ko po Galatians eh. In Acts chapter 5 verse 1 to 10, pinurify niya ang church. He purified the church. At dun pa lamang po, may outpouring ng signs and wonders. Nakita niyo po? When there's purity, there is power. Malaga po yun. When there's purity, there is power. Specific instrumentality. Sino po yung mga ginamit? Mga apostol po ang ginamit. At sabi rin po dito, one of the greatest power is not just miracle. It is unity. Sabihin niyo nga po, unity. When the people of God is united, that is one of the greatest power and miracle na pwede po natin maranasan. Why? Sa tingin niyo po bakit? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Magkakaiba po tayo ugali. Tama? Personality. Tama? May mga gusto ka na ayaw niya, may mga gusto siya na ayaw mo. But, in the context of the church, we are united. Tama? Why? We have the uniting factor which is si Jesus. Tignan po natin. Sabi po ni David Gusi, ang pagkakaisa ang mas dakilang himala. May mga parts po tayong Tagalog po. Mas mahirap baguhin ang puso kaysa pagalingin ang katawan. Amen. Mas madali pa pong magpagaling ng katawan, makaranas ng miracle and healing sa physical bodies, kaysa mabago yung puso po natin. Amen. Matigas po yung puso natin. Huwag po kayo tumingin sa katabi nyo.
Matigas po ang puso natin. Pasaway po talaga tayo. Makulit po talaga tayo. Sinabi na ng Lord kanan, kumaliwa pa rin po tayo, mga kapatid. May nag-i-invite na sa atin sa loob ng church. Sige. Sabi lang po, sige, pero pagdating ng Sunday, wala na, allows na po, no? Wala na. Makulit po talaga tayo. Isipin po natin, nung una tayong tumanggap sa Panginoon, sa mga, dito, nakikilala pa po ba natin yung nag-invite sa atin? Ilang beses po natin yung tinaguan? Yes. Buti po may sumagot dun, yes. Ilang beses po tayo nagsabi ng oo, pero hindi sa utak natin. Our heart, mga kapatid, ay matigas. Amen? Kaya nga mas madaling gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama pag wala ka pa kay Kristo. Why? Because your heart is deceitful. It is wicked. Sabi po ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? May sagot po tayo dyan. Only Jesus. Kaya kung sasabihin mong babaguhin mo ang iyong asawa, babaguhin mo ang iyong anak, ang iyong kapatid, hindi nyo po mababago ang sino man. Kahit nga sarili po natin, hirap na tayo eh. Amen? Yung ibang tao pa kaya? Kaya, what they need is not you, but Jesus. Amen? Huwag nyo naman pong sabihin na kapag ka nagkakasala yung isang tao kaya nagagalit, kailangan mo talaga si Jesus. Parang pasumbat eh. O kaya, maging ka nga ng church, kaya naging ganyan ugali mo. Hindi mo ganun, mga kapatid, ha? What we need is Jesus. Real transformation starts with Jesus. Amen? Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mapagpakumbaba, nagkakaisang iglesia na may takot sa Diyos. If our church is divided, if our church is not united, mga kapatid, this church will fall. But if we are united, mga kapatid, this church will advance. Amen? Sino po dito nag-a-advance na? Amen? Yun po yung dapat maging ng buhay po natin. Magrema po sa atin yung word na advance sa buhay po natin mismo. Ang tunay na kapangyarihan po, pag nabago na yung puso mo. Pag nabago na yung puso mo. Ang tanong, nagbabago na po ba yung puso natin? Huwag niyo po akong ngitian. Hindi ko po alam kung ano. Konti lang. At least honest po, di ba? At least may nagbabago. Ang mahalaga, meron pong nagbabago. Pag napapansin na nila na alam ko si Elder B nagsabi nun sa Sunday class natin, buti pag minapansin sa'yo na, uy, bumabait ka na. Praise the Lord, kung meron, di ba? Kahit parang parang sarcastic pa yung dating, okay lang, at least may napansin siya. Na nabago ka na, amen? Transform heart, mga kapatid. Number 2, presence that draws through conversion. Sabi po dito, none of the rest dare join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Yung community ng mga Kristiyano, in their time, may integrity po. And everybody knew it was a serious thing to be a follower of Jesus. Inuulit ko po. It is a serious thing to be a follower of Jesus. Amen? Seryoso po tayo dito. When we say we are followers of Jesus, hindi lamang po sa ating mga bibig, kundi sa ating pong mga puso. Nakita niyo po yung sinabi dyan, unang-una pa lang, none of the rest dare join them. Natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya. Why? Sa tingin niyo po kung bakit? Because it takes a real and genuine following and obedience para po sumunod sa ating Panginoon. Ayaw po ng Lord na nagpapanggap. Ayaw po ng Panginoon na sumusunod lang tayo half-heartedly. Total commitment. Ano pong nangyari kay Ananias and Sapphira? Kinuha po sila ng Panginoon. Right rin din. Kinuha po sila. Pagkatapos kay Ananias, kakalibing lang po, yung story po natin last time,
Kakalibing lang po, dumating na yung mga naglibing sa kanya. Si Sapphira naman po, inilibing. Lagi, paulit-ulit ko pong sinabi nung nakaraan, that kapag ang isang bagay ay nagsimula ng mali, ay matatapos siyang mali. At yun ang ayaw ng Panginoon. He wants purity inside the church. Kaya during that time, ganun na lamang ang judgment ng Panginoon at ng banal na Espiritu sa dalawang taong ito. No more casual Christianity. No more. Yung casual na Kristiyano ka lang. Attend ka ng Sunday. Pagkatapos, iniisip mo na, ang nasa isip mo ngayon, hindi yung preaching ni Pastor. Saan kaya kami kakain mamaya? Oh, masarap pag ano ngayon naman. Kayo po nagsabi yan. Yung iba yung nasa isip mo, no more casual Christianity na tipong sana walang Sunday class ngayon. No more casual Christianity na tipong magpipray ba ako? No more casual Christianity, mga kapatid. When we say casual, pagka gusto mo lang, pagka natripan mo lang umatin, doon ka lang atin. Ouch. Tinamaan. Alam niyo po dahil sa nangyari kay Ananias at Sapphira, takot yung mga tao. Why? Baka pag hindi sila seryoso, mamatay din po sila eh. Eh, paano kung gano'n yung gawin po sa atin ng Panginoon? What if lang naman po, mga kapatid? What if gano'n ang standard ng Panginoon sa atin ngayon? Baka lahat po tayo dito, mga kapatid. Naubos po tayo, di ba? I'm not exempting myself, mga kapatid. Lahat po tayo. Pwedeng gano'n ang mangyari sa atin. We need to have or build true discipleship rooted in God. Nakita niyo po, added to the Lord. Balik po natin yung verse. And more than ever, believers were added to the Lord. Hindi sinabing added to the church in Jerusalem. They were added to the Lord. Hindi sinabing the believers were added to Apostle Peter. To the Lord, lahat. Hindi to the church, hindi sa preacher, hindi sa movement, kundi kay Kristo. Ang church na ito, we just don't, kumbaga, hindi pwede po ang church natin ay basta nag-a-attract lang ng crowd, kundi ng e-engganyo, nag-encourage ng mga magiging disciple in the near future. Tignan po natin, idinadagdag, next slide po. Yan. Idinadagdag, tama po yun, sa Panginoon, hindi sa iglesia, kundi kay Kristo. Kaya nga po, follower of Christ, disciple of Christ. Marami po kasi, siguro po sa experience po natin, when it comes to other system, may mga system po kasi na tinatawag when it comes to the discipleship. Nagkakaroon ng times, na kapag ikaw leader na, sa mga leader na po dito, pag may dumating, disciple ko yan di ba? Nagkakagawan ako nagturo dyan. Bait, no? Hindi kay Christ yung credit Tama? Sa iyo Uy, sa Bible study ko mga din yan. Laki ng pinagbago, no? So, glory to you, kapatid, kung gano'n. Hindi praise the Lord. Ang tunay na karagdagan po ay kay Kristo. Hindi sa isang mangangaral o kilusan. Tama? Heart check, mga kapatid. Ikaw ba ay manunood lang o sumusunod sa Panginoon? Amen. May narinig po tayo sumusunod. Tama? Huwag lang po tayo maging bystanders, maging viewer, maging audience dyan, kundi tayo po ay sumunod. Kapag tunay kang binago ng Panginoon, tunay kang magkukomit sa kanyang gawain. And lastly, number 3, power under God's sovereignty. So that they even carried out the sick into the streets and laid them in cots and mats sa papag at sa mga banig. That as Peter came by, at least
His shadow might fall on some of them. Grabe po ito. Nakita niyo po yung description. Maging sa anino ni Pedro. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Marami pong nagsisipuntahan dun sa tambahayan po nila sa Solomon's porch or portico. At marami nakakabalita sa mga karatig bayan sa Jerusalem na mayroong nagpapagaling doon. At yung iba, ang sinasabi lang po nila, maano lang po sila ng anino, magampian ang anino ni Pedro. Naniniwala sila na sila po ay gagaling. Grabe po, di ba? Grabe namang anino po yun kung tutusin po natin. Pero mga kapatid, hindi po sinabi ng text, tignan po natin maigi ha, hindi po sinabi ng text na pinagaling ng anino ni Pedro ang mga tao. Wala po tayo makikita dyan. Yun lang po yung kanilang pananaw ng mga taong pumunta. Na baka kahit sa anino lamang ni Pedro, gumaling kami. Sounds familiar po, di ba? But they acted on that belief. Wala pong instruction si Peter. Hindi nyo po nakita dyan na sinabi ni Peter, sige, magtago kayo sa anino ko at gagaling kayo. Wala pong sinabing ganon. The people just expect they just believe that. Wala pong method na tinuro si Pedro na ganito ang gawin nyo, magtago kayo sa anino ko at gagaling kayo. Wala pong system na ginawa. And this verse is not prescriptive. When we say prescriptive, parang yung word na prescribe, di ba sa doktor may prescription na tinatawag, reseta. Hindi naman pwedeng sabihin mo sa doktor mo kapag may high blood ka, tapos niresetahan ka ng doktor na ano po bang sa high blood? Gamot. Losartan. Alam po. Kapag-aalataan po na. Amlodipine. Hindi mo na pwedeng sabihin sa dok mo, Dok, may iba akong gamot na iniinom eh. Huwag na lang itong amlodipine. Pwede po ba yung Jessic na lang? Ni-Yusef na lang, sige. For the sake of discussion. Hindi po pwede, di ba? It is a must. Why? It is prescribed. Sino mas susunod? Ikaw yung doktor. Doktor. Ngayon, this verse is just descriptive. When we say descriptive, dinidescribe niya lang yung nangyari. Kinikwento niya lang kung ano yung nangyari. Hindi po natin gagawin to. Ay, gamitin ko lang po illustration ha. Si Elder Mark, nakaka-bless talaga yan. Parang anointed. At ang gagawin mo, magtatago ka sa anino niya. At sasabihin mo, uy, matouch lang ako ng konting holiness mo. Hindi po ganun. Dahil nabasa lang natin to. Diba? Descriptive po, dinidescribe niya lang kung ano yung nangyari sa kwento. Pero hindi sinasabi na gawin din po natin ito. Tignan po natin. Sa word faith formula, touch, declare, and claim. Yung manifest things into existence. Yung manifesting po, sorry to say sa mga naniniwala, it is not biblical. Manifesting is not biblical. Touch, declare, claim. Our text does not specifically say people were healed by Peter's shadow. Na-conclude lang po nila yun because ganun na lamang yung paggamit ng Diyos kay Pedro. They just took action based on that belief. And they assume. People assume. Marami pong tao ganun. They assume. Even the shadow of Peter became a point of contact where people release faith in Jesus as healer. Kagaya po ng sabi natin, the shadow of Peter na pinakita doon, descriptive. Dinidescribe niya lang, he is not prescripting it to anyone. We should not miss the point. Kaya nagagawa ni Pedro yun because the church is pure. Amen? Because the church is pure, kaya may ganong klaseng powers sila. Tingnan po natin. Next slide. Dinala nila ang mga may sakit sa mga lansangan upang pagdaan ni Pedro ay matakpan sila ng kanyang
anino. Naniniwala ang mga tao na maaaring magpagaling ang anino ni Pedro at kumilos sila sa pananampalataya. Walang formula, walang tagubilin, walang sistema. Ang kapangyarihan ay mula kay Jesus, hindi sa pamamaraan ng tao. Regardless, mga kapatid, kung ano man yung nasa isip nila, they just acted dun sa kung anong alam nila na mapagpagaling sa kanila. They just acted on that. But, nevertheless, mga kapatid, pinagaling po sila ng Panginoon. Nevertheless, kung tama man o mali yung kanilang paniniwala, pero dahil may faith sila sa Panginoon, they were healed. And people wanted to believe there was something special about Peter. And they began seeking proximity to him in hopes of having some power pass over them. Remember po, John chapter 5, may paralyzed man dun sa Pool of Bethesda. Yung may mga paralyzed, may mga lumpo po dun, may mga bulag, may mga pipe, may mga bingi. Basta may mga disabled people na nandun po sa paligid ng Pool of Bethesda. And ang ginagawa po nila, when the angel, pag ini-steer po ng angel yung pool, if you know the story, paunahan po sila doon. Yung unang makaka-touch ng tubig doon, kaya galing. So makikita natin, meron pong mga iba't ibang klase na mga paniniwala at pamamaraan ang Panginoon. Remember po yung babae na 12 years nang dinudugo. Nahawakan niya yung laylayan ng robe ni Jesus. Siya ay gumaling. Pero po, ano po yung underlying na ano po doon, na kumbaga, trait or character nila? They all have faith in God, in Jesus, lalo na yung 12 years nang dinudugo. Maaring mali yung object ng kanilang faith, pero at the end of the day, yung underlying is they have faith on this man, Jesus Christ. Pero, kinurek pa rin tama? And here, hindi po tayo pwede magtiwala sa anino. Alam niyo kung bakit? Tingin niyo po, paano pagkatiri ka ng araw, pumunta doon yung lumpo? Naku, pagka, di ba, katiri ka ng araw, wala ka namang anino, di ba? Or maliit na yung anino mo. Paano sasabihin po ng mga kasama nun, sayang, gagaling ka na sana, kaso walang anino si Pedro Balik na lang tayo mamayang alas 3, para medyo may anino na. Anong klaseng pananampalataya po yun, mga kapatid, di ba? Kung doon po nakabase yung faith natin, amen? So, it is just one of the ways ng Panginoon, pero hindi po siya yung pinaka dapat gawin natin. Ang dapat gawin natin, we should put our faith in Jesus Christ. Amen? Paano kapag ka medyo makulimlim? Naku, makulimlim, hindi makapagpagaling si Pedro. Di ba? Nakita niyo po yung logic behind that? Hindi, ang ating Panginoon, God's power to heal is not dependent on anyone's ability to be in the right place at the right time under the right conditions. Hindi ganun magpagaling ang Panginoon na kailangan ganito muna, ganyan, o may mga hakbangin pa. When God heals, God heals. Amen? Instant. Hindi installment. Kunyari po, bingi. Kanang kamay muna, kanang tenga muna, anak ha. Bukas na lang yung kaliwa. Hindi po. Pag pinagaling po tayo ng Panginoon, instant. Hindi po installment. Let's make it clear, mga kapatid. Miracles are real, but not normative. Yes, God still works. God still does miracles. Amen? Pero hindi po siya normal. Kaya nga po miracle When we say miracle, supernatural. Kapag ang supernatural, lagi nangyayari, anong tawag po doon? Natural. Tama? Patatawag mo siyang supernatural, pag beyond impossibility na at hindi po siya madalas nangyayari. Once in a blue moon siya mangyari. That is miracle. And if hindi siya miracle, it goes under the category of divine providence. God is sovereign, not manipulated. Marami po nagsabi ngayon na sabihin mo lang, i-claim mo lang, gawin mo lang. Pero paano nga kung hindi yun yung kalooban ng Panginoon May magagawa po ba tayo?
Wala po tayong magagawa. We cannot manipulate the hands of God. We can just obey. Paano kung nanalangin po tayo sa Panginoon? At yung panalangin po natin ang sabi ng Panginoon, no. Magre-reklamo po ba tayo sa Kanya? Nawa po maintindihan po natin the sovereignty of God. The Word is now central. Ang pinakamahalaga po ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng ating Panginoon. Bakit mas kakaunti ang himala ngayon? Hindi naman po talaga kakaunti, mga kapatid. Nag-focus lang po tayo sa mga talagang supernatural. But God still does miracles in our lives. Amen? And the greatest miracle, hindi po yung naputol ang kamay tapos biglang nagkakamay. Hindi po yung lungkot tapos nakalakad. The greatest miracle is save lives. Salvation is the greatest miracle. Amen? Yung dapat sa impyerno ka, pero sa langit ang punta mo because you have Jesus with you. That's the greatest miracle. Dapat diretso ka sa impyerno eh. Diretso tayong lahat. Shoot, kumbaga. Parang pag si Stephen Curry po ang tumira, shoot talaga, di ba? Parang ganun po ka certain. Yung ating ating pagkaswak sa impyerno, but because of Jesus Christ and the cross, you were saved. At wala na pong higit pang milagro kaysa sa naligtas na buhay. At nawa po, tandaan po natin yun, yung salvation na meron tayo, ma-appreciate po natin. We do not need more miracles. What we need is to believe in the miracle of salvation through faith in Jesus Christ. Ang yugto po natin ngayon, the era that we live in, is the era of the Word and the Spirit. Hindi ito kahinaan ng Diyos, kundi pagbabago sa paraan ng pagtubos. Ang pangunahing paraan ngayon, salita at Espiritu, hindi mga tanda ng apostol. Ito, gusto ko pong iwanan sa inyo. Marami pong pinerform na miracles si Jesus Christ. Amen. If miracles are the standard of salvation, marami po sa atin ay wala na. Why? Remember the cross? Ilan po yung natira doon sa paanan ni Jesus? Remember the Acts chapter 1? Ilang pong tao yung Acts chapter 1 and 2, ilang tao yung nasa upper room? 120. Sa thousands, 10,000 na nakapakinig, pinagaling ng Panginoon. Ilan pong natira? 120 sa upper room. Sagad na yun. Mga kapatid, kung ang basihan po ng ating kaligtasan ay ang miracle, the vast majority of us will not believe. Or will believe and then later on will stumble and fall. We will be amazed for a short time. Wow! Pero yung real commitment, wala po. Yung faith, shallow. Do not chase miracles. Do not chase miracles. Why? Huwag kang magabol ng himala. Hanapin mo ang Diyos. Miracles are sign, not the destination. Ang destination po natin, langit. Miracles are sign, not destination. Pangalawa, value, unity, and holiness. Yung pagkakaisa ng iglesia, mga kapatid, at yung kabanalan po natin. Kailangan nababago po yung buhay natin. Change life. Sabihin nyo nga po, change life. At nawa po ay magkaroon ng unti-unting pagbabago yung ating mga buhay. And lastly, number 3, be rooted in Scripture. Mahalaga na alam natin yung Scripture para hindi tayo maligaw. Tama? Marami po kasi nagtuturo. Kahit saan, marami nagtuturo eh. Pero tama ba yung tinuturo natin? Experience can mislead. Emotion can mislead. Word of God is the final authority. Kahit gaano ka pa, parang ka-sure, ito kasi nafe-feel ko eh. Ito kasi na-experience ko eh. But if our experiences and feelings and emotions are not aligned or under the Word of God, ang masusunod pa rin at the end of the day, ang Word of God. The final authority of our lives.
Ang Acts 5 po ay hindi manual ng himala. Ito po ay paalala sa atin that sabihin natin, cleansed and purified believers of God will have greater power. Not the power to heal the sick or to cast out demons, but the power to share the word, share the gospel, and share the salvation. Because salvation is the greatest miracle na pwedeng mangyari sa isang tao. Walang kwenta, walang saysay kung gumaling ang kanyang katawan, pero napahamak naman po yung kanyang kaluluwa. Tama? And that's our role and responsibility. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Iglesia ay dapat maging banal, ang Ebanghelyo ang sentro, hanapin ang mga buhay na tunay na nabago, tapat na pangalan at tunay na pagsunod.